Nang pumarada ang isang lumang gas-gas na pick-up truck sa pribadong airstrip ng Westlake International Airport, kumalat ang alingaw-ngaw ng halakhakan sa loob ng hangar. Ang lalaking bumaba ay tila hindi nababagay sa marangyang mundo na kanyang pinasok, ngunit ang sandaling iyon ay magugulat ang lahat. Sa loob ng salaming VIP terminal, napatingin ang mga mataas na opisyal na nakasuot ng mamahaling suit at nagtinginan na may halong panunuya. Isang 38 taong gulang na mekanikong nagngangalang Roberto Aquino ang bumaba mula sa kanyang truck. Ang kanyang mga kamay ay bakas ng taon ng pagtatrabaho. Tangan ang isang kupas na toolbox. Yun ba ang eksperto na tinawag natin para sa jet ni Ginang Soriano? Ang nanlait na tanong ni Richard Hastings, direktor ng operasyon sa Soriano Aerospace. Inaasahan kong isang batikang tekniko, hindi yung mukhang nag-aayos ng kotse sa gilid ng kalsada. Narinig ni Roberto ang insulto, ngunit nanatiling kalmado. Sanay na siya sa ganitong pagtrato. Ang hindi nila alam, mas marami na siyang inayos na high-end jets kaysa sa buong team na naroroon. 15 taon na siyang nagtatrabaho sa mga executive aircraft, tumanggap ng pambansang parangal para sa kanyang kakayahan, ngunit palaging inuuna ng mga tao ang kanyang anyo bago ang kanyang mga tagumpay. Ang runway supervisor ay malamig ang pakikitungo. Kailangan nang umalis ng eroplano ni Ginang Soriano sa loob ng 2 oras. Hindi mahanap ng aming staff ang problema. Kung hindi mo ito maayos agad, tatawag kami ng crew mula sa Atlanta. Ang jet, isang napakakinis na $65 milyong na Gulfstream G650, ay kumikislap sa ilalim ng araw na parang hiyas. Habang papalapit si Roberto, naramdaman niya ang mga titig mula sa terminal sa likod niya, puno ng pagdududa, pangmamaliit at isang pares ng mga mata na naiiba. Ang mga matang iyon ay mausisa, matalas at nakatuon. Isang boses ng babae ang bumasag sa katahimikan, "Hayaan niyong magtrabaho siya," napalingon ang lahat. Si Evelyn Soriano, 43, CEO ng Soriano Aerospace at may-ari ng jet, ay lumalapit sa eksena. Ang kanyang kumpiyansang lakad ay tugma sa kanyang navy suit at perpektong ayos ng buhok, ni hindi siya lumingon sa ibang mga opisyal. Tanging si Roberto lamang ang kanyang tinitingnan. "Gaano katagal mo ito aayusin?" tanong niya. "Depende po sa sira, ma'am," sagot ni Roberto direktang tumingin sa kanya. "Mayroon kang 1 oras," sabi niya habang tinitingnan ng kanyang relo na mas mahal pa sa 1 taong kita ni Roberto. "Impresyunin mo ako." Habang ang mga opisyal ay nagbalik sa malamig na terminal, binuksan ni Roberto ang access panel ng jet. Hindi nagtagal at natukoy niya ang tunay na problema. Isang kritikal na sira sa pressurization system. Mali ang akala ng iba na isang simpleng electrical issue lang ito. Kung lumipad ang eroplano, mawawala ang pressure sa loob ng cabin sa taas na 45,000 talampakan. Lahat ng sakay ay mamamatay. Mabilis, kalmado at eksaktong kumilos ang mga kamay ni Roberto, tila isang surgeon. Para sa mga nakatingin, mekaniko lang siya. Pero sa totoo, isa siyang tagapagsalba ng buhay. Mula sa salamin, patuloy siyang pinanood ni Evelyn at iba ang ekspresyon niya, hindi mapanghusga, mas malalim pa. Pagkilala ba ito? Sa loob lamang ng 30 minuto, naayos ang problema. Nilinis ni Roberto ang kanyang mga kamay, isinara ang toolbox at naghanda ng umalis. Hindi na siya umaasang pasasalamatan. Para sa kanya, ang pagiging perpekto ay palaging inaasahan, hindi dapat pinupuri. Ngunit bumalik si Evelyn, ngayon mag-isa na siyang lumapit. "Gaano katagal bago nakita ng team mo ang problema?" tanong niya. Tahimik, ngunit tuwiran. "Hindi nila makikita," sagot ni Roberto. "Bumagsak na ang eroplano bago pa nila mahanap." Tahimik, tinitigan siya ni Evelyn, tila sinusuri ang kanyang mukha. At sa ikinagulat ng lahat, lalo na ni Richard Hastings, sinabi niya, "Sumama ka sa akin."
Sinundan siya ni Roberto, kasunod ang mga nagtatakang tingin at mahihinang bulong-bulungan. Hindi alam ng karamihan na hindi lang ito tungkol sa inayos na jet. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na maglalantad ng mga matagal nang kinikimkim na katotohanan sa industriya ng abyasyon. Ito ang pinakamalaking revelasyon. Ang lalaking nagligtas sa flagship jet nila ay siya rin mismong nagdisenyo ng pressurization system na ginagamit sa kalahati ng fleet ng Soriano Aerospace. At si Richard Hastings, siya ang umangkin ng lahat ng kredito at ng lahat ng promosyon. Kung nadama mo ang kwentong ito, sundan ang aming channel. Tuklasin kung paano maaaring baguhin ng isang sandali ang dekada ng kawalang katarungan. Ang susunod na desisyon ni Evelyn Soriano ay hindi lang babago sa kinabukasan ni Roberto, yan ay yayanig sa buong industriya. Habang sila'y naglalakad palayo, tensyon ang namayani sa staff. Si Richard Hastings ay nanatiling nakatayo, namumutla at naninigas sa takot. Sa opisina ko, ngayon, matatag na sinabi ni Evelyn habang tinutungo nila ni Roberto ang isang pribadong bahagi ng terminal, nakakaunti lang ang pinapapasok. Tahimik silang naglakad, tanging yabag ng kanilang sapatos ang maririnig sa marmol na sahig. Ang opisina ay moderno at elegante, espasyo ng kapangyarihan. Pagkapasok, itinuro ni Evelyn ang isang upuan para kay Roberto. Isinara niya ang pinto at umupo sa kanyang mesa. "Ano ang buong pangalan mo?" tanong niya habang pinagmamasdan ang kanyang mukha. "Roberto Aquino." May tinype siya sa tablet. Isang saglit ng pagkabigla ang dumaan sa kanyang mukha. Roberto Aquino, R.A. Bulong niya. Iyon ang mga inisyal na nakaukit sa lahat ng orihinal na blueprint ng G7 pressurization system. Walang imik si Roberto, ngunit bahagyang humigpit ang kanyang hawak sa upuan. Alam na niya 3 patente, 4 na parangal sa inobasyon, isang master's degree sa aerospace engineering mula sa Technical University. At heto ka ngayon, nag-aayos ng mga eroplano na parang ordinaryong mekaniko, puna ni Evelyn. Dahil hindi inilalagay ng mga kumpanya ang mga inhinyero mula sa labas ng syudad bilang pinuno ng mga development team, tugon ni Roberto ng walang pag-aalinlangan. At ang mga bayarin, hindi sila nagbabayad ng sarili nila, Ginang Soriano. Walang imik, binuksan ni Evelyn ang isang drawer at inilabas ang folder na puno ng dokumento ng kumpanya. Nakapaloob dito ang mga papeles tungkol sa paggawa ng G7 system. Lahat ay may lagda ni Richard Hastings bilang lead engineer. Alam mo ba kung magkano ang kinita ng kumpanyang ito mula sa sistemang ito sa nakalipas na 5 taon? Tanong ni Evelyn habang nagbubuklat ng mga pahina. Tinatayang 428 milyon dolyar, sagot ni Roberto ng kalmado. Nagpa-improve ito ng fuel efficiency ng 23% at nagbawas ng maintenance expenses ng 31%. Napahinto si Evelyn, halatang nagulat sa kanyang eksaktong sagot. 3 beses na promote si Richard at tumanggap ng 2.5 milyong dolyar na bonus, dugtong ni Evelyn. At ikaw ay patuloy na nag-aayos ng mga jet, putol ni Roberto na walang emosyon sa muka. Biglang may malalakas na katok sa pinto. Walang pag-aatubili, pumasok si Richard Hastings. Ang muka ay puno ng kunwaring pag-aalala at halatang takot. Evelyn, handa na ang board para sa video call at kailangan talaga nating... Bigla siyang napahinto nang makita si Roberto. Bakit nandito pa siya? Tapos na ang trabaho, hindi ba? Sa katunayan, sagot ni Evelyn ng malamig, pinag-uusapan namin ang karapatan sa G-SIAM na sistema. Nanlumo si Hastings, hindi ko nakikitang may saysay ang isang mekaniko sa usaping iyan. Talaga? Sagot ni Evelyn taas kilay, dahil narito ang orihinal na blueprints ng G7, lahat may initial na RA. Kakakumpirma ko lang na pag-aari ito ni Roberto Aquino, na pansamantalang nagtrabaho sa ating R&D Division 5 taon na ang nakararaan.
Kalokohan ito, natatawang sagot ni Richard. Support technician lang siya noon. Ang team ko ang gumawa ng GSIAM na sistema. Sa mismong sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Isang babaeng nasa mid-65 ang pumasok, dala ang makapal na briefcase. Agad siyang nakilala ni Roberto, si Dr. Sofia Chun, ang pinakamatataas na legal officer ng kumpanya. Pasensya na sa pagkaantala, sabi niya, tumango kay Roberto bago tumingin kay Hastings na may matalim na tingin. Kailangan kong kumpirmahin mismo ang IP records. Ibinaba niya ang briefcase at binuksan ito. At oo, nakumpirma ko na. Ang digital signature sa G7 design files ay kay Ginoong Aquino, hindi sa iyo, Richard. Hindi makapagsalita si Hastings. Siguro may pagkakamali, siya'y nasa ilalim ko lang noon. Kaunting kontribusyon lang, sabi mo, sabat ni Evelyn habang binubuksan ang isa pang file sa kanyang tablet. Dahil nakakita rin ako ng emails galing sa iyo mismo na humihiling sa HR na tanggalin si Roberto sa kadahilan ng technical incompetence. 3 araw pagkatapos niyang isumite ang kumpletong G7 blueprint sa system ng kumpanya. Tahimik si Roberto, mas kalmado kaysa inaasahan niya. Naalala niya ang araw na siya'y pinalabas sa gusali na parang kriminal, pinahiya sa harap ng lahat. Nangako siya na darating ang araw ng katotohanan. Hindi niya inakalang ganito ito darating at ganito kabilis. Ginoong Aquino, sabi ni Evelyn, may inihanda si Doktor. Chun na mga dokumento para sa iyo. Nasa loob ang retroactive credit sa iyong ginawa, pinansyal na kompensasyon para sa mga royalties na hindi mo nakuha at isang alok. Anong klaseng alok? Tanong ni Roberto, tahimik ang tinig. Yung uri ng alok na gumagawa ng kasaysayan, tugon ni Evelyn bago tumingin kay Hastings. Richard, suspendido ka habang may investigasyon. Pakibigay ang iyong security pass. Tumigil si Hastings, galit na nangingibabaw sa mukha. Hindi mo pwedeng gawin to, hindi papayag ang board. Ibibigay ang briefing sa kanila sa loob ng 1 oras, tugon ni Evelyn. Kung gusto mong manatili kahit kaunting dignidad, lumabas ka ng kusa. Kung hindi, ipapalabas kita. Galit na lumabas si Hastings, malakas ang pagbagsak ng pinto. Bumalik si Evelyn sa harap ni na Roberto at Dr. Chun. Ngayon tayo magsisimula ng maayos. Ang sumunod na 2 oras ay hindi lamang nagbago sa buhay ni Roberto, kundi nayanig ang buong pamunuan ng Soriano Aerospace. Habang nire-review ni Dr. Sofia Chun ang mga legal na papeles, nagsimulang makita ni Roberto si Evelyn sa ibang liwanag. Hindi lang siya basta nagsasaayos ng dating pagkakamali. Ang kanyang mga mata ay nagsasaad ng mas malalim na layunin, isang mas malawak na misyon. Dahil si Evelyn ay may itinatagong sikreto rin, ang kanyang briefcase ay hindi lamang naglalaman ng GSIAM na files. Nandoon rin ang resulta ng 2 taong investigasyon tungkol sa paulit-ulit na diskriminasyon at intellectual theft sa buong kumpanya. Si Roberto ay hindi ang unang biktima, siya lang ang nag-iwan ng hindi matinag na ebidensya. At si Evelyn? Matagal na siyang naghihintay ng perpektong oras para kumilos mula sa loob. Samantala, sa parking lot ng airport, desperadong tumatawag si Richard Hastings sa mga miyembro ng board. Bumabagsak na ang kanyang reputasyon, ngunit may isa pa siyang natitirang sandata, mga lihim na dokumento at makapangyarihang alyado na kayang sirain hindi lang ang bagong oportunidad ni Roberto, kundi pati ang buong integridad ni Evelyn. Ang hindi niya alam, bawat hakbang niya'y sinusubaybayan na, bawat tawag ay nare-record. Doon pa lang nagsisimula ang tunay na labanan. Ang pribadong meeting room ni Evelyn Soriano ay tila ibang mundo, tahimik, elegante at malayo sa kaguluhan ng paliparan. Nakaupo ng tuwid si Roberto sa isang leather na upuan. Pinagmamasdan si Evelyn habang isinasara niya ang pinto, tinatakpan ng anumang ingay mula sa labas.
Ang pressurization system na inayos mo kanina, simula ni Evelyn, kalmado ngunit tuwiran, isa itong binagong bersyon ng G7, hindi ba? Nanatiling walang emosyon si Roberto. Opo, ma'am. Ang sistemang inaangkin ni Richard Hastings na siya ang lumikha na nagbigay sa kanya ng $1,000,000 na bonus. Ipinuslit niya ang isang folder sa mesa, ngunit ang orihinal na eskimatiko ay may inisyal na RA. Tahimik, mabigat ang katahimikan na puno ng mga hindi nabibigkas na katotohanan. 5 taon na ang nakalipas, dugtong ni Evelyn, isa kang junior engineer sa Soriano Aerospace. Tinanggal ka dahil sa technical incompetence. 3 araw matapos mong isumite ang kumpletong disenyo ng system. Hindi na tinag si Roberto. May bayarin din ang mga mekaniko, sagot niya ng simple. Tumagilid si Evelyn, ang kanyang mga mata ay matalim. Alam mo ba kung ano pa ang aking nadiskubre, Ginoong Aquino? Hindi ikaw ang nag-iisa. Sa nakalipas na 10 taon, may 7 pang mahuhusay na empleyado ang natanggal sa halos kaparehong dahilan. Lahat sila ay itim o Latino. Lahat sila ay may mahalagang ambag bago sila tinanggal. Tahimik na bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nasa edad 50, may hawak na tablet. Pasensya na sa paghihintay, sabi niya. Roberto, ito si Dr. Vanessa Chun, ang bago naming General Counsel. Siya ang namuno sa internal investigation nitong nakaraang 8 buwan. Tumango si Vanessa at nagpatuloy, Ginoong Aquino, may matibay kaming ebidensya ng malawakang pagnanakaw ng intellectual property sa kumpanya. Ang istorya mo ay simula pa lang. Sa isipan ni Roberto, bumalik ang mga alaala, mga gabi sa laboratorio, ang tagumpay na ninakaw ni Hastings sa isang sulyap at ang kahihiyang pinagdaanan niyang pinalabas parang kriminal. Bakit ninyo sinasabi lahat ng ito sa akin? Tanong niya. Dahil kailangan ko ang tulong mo, tugon ni Evelyn. Malakas ang impluensya ni Hastings, may koneksyon siya sa kalahati ng board. Ngunit kung gusto nating ilantad siya, kailangan natin ng ebidensyang hindi matututulan. At anong mapapala ko? Tanong ni Roberto, kalmadong tinig. Karampatang pagkilala, kabayaran para sa royalties at saglit na tumigil si Evelyn, ang posisyon ng Director of Innovation. Ang trabahong dapat ay sayo 5 taon na ang nakalilipas. Bahagyang natawa si Roberto. Akala mo ba tatanggapin ng board ang isang mekaniko sa posisyong iyon? Ngumiti si Evelyn sa unang pagkakataon. Wala silang pagpipilian kapag nalaman nila ang buong katotohanan. Ini-slide ni Dr. Chun ang isang dokumento. Ito ay confidentiality agreement. Lahat ng pag-uusap dito, naputol siya ng isang matalim na katok. Bumukas ang pinto bago pa may makapagsalita. Pumasok si Richard Hastings, ang mukha'y may pilit na maskara ng pag-aalala. Evelyn, hinihintay na tayo ng board at bakit pa nandito ang kontraktor na ito? Tinitingnan namin muli ang G7 system, sagot ni Evelyn. Bahagyang napatigil si Hastings bago nakabawi. Hindi ko maintindihan kung anong silbi ng isang mekaniko sa ganitong diskusyon. Nakakatawa, sabi ni Evelyn habang ipinapakita ang diagram sa kanyang tablet. Ito ang orihinal na G7 plans, may inisyal na RA. Support tech lang siya, pilit ni Hastings. Siguro nagdagdag ng kaunting detalye. Kaunti lang? Tumalim ang boses ni Evelyn. May email ka na humihiling sa HR na tanggalin si Roberto Aquino para sa incompetence. 3 araw matapos niyang isumite ang buong system design. Nagkakandautal si Hastings. Nasasayang ang oras natin. May meeting na dapat tayong puntahan. Hindi matutuwa ang board sa ganitong mga haka-haka. Tumayo si Evelyn. Suspendido ka, Richard. May isinasagawang investigasyon. Hindi ka seryoso, galit niyang sagot. Hindi ito papayagan ng board. Mabibigyan sila ng update sa loob ng 1 oras. Malamig na tugon ni Evelyn. Kung gusto mong iligtas ang natitirang dignidad mo, umalis ka ngayon.
Galit na lumabas si Hastings, malakas ang pagbagsak ng pinto. Bumaling muli si Evelyn kina Roberto at Dr. Chun. Mayroon tayong 2 linggo bago ang General Shareholders Meeting. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Mas mabigat pa roon ang meron ako, mahinang sabi ni Roberto. Nasa akin ang orihinal na G7 prototype, kasama ang development logs. Lahat digitally signed at may timestamp. Tumingin si Dr. Chun, interesado. May iba pa ba? Sandaling nag-isip si Roberto bago nagsalita. May mga recording din ako. Recording? Yumuko si Evelyn, nanlalaki ang mata. Nung 5 taon na ang nakaraan, si Hastings mismo ipinaliwanag kung paano niya buburahin ang pangalan ko sa mga record ng kumpanya, kung paano sisirain ang kredibilidad ko bawat salita. Namangha si Vanessa, paanong nakuhanan mo yon? Mahinang ngumiti si Roberto. Lumaki akong nag-aayos ng electronics sa pinakamahirap na lugar sa syudad. Maaga akong natutong. Ang tulad ko, laging kailangang may backup kapag ang tulad niya ang gustong magsulat muli ng kasaysayan. Ang hindi pa alam ni Evelyn, ang hawak ni Roberto ay hindi lang ebidensya para sa sarili. Sa loob ng maraming taon bilang mekaniko, tahimik niyang idinukumento ang bawat ideyang ninakaw, bawat kontribusyong binura, bawat empleyadong itinulak palayo ng diskriminasyon. Ang kanyang mapagkumbabang anyo, iyon ang naging pinakamaiging pagtatago niya. Habang ginugol niya ang maraming taon sa pag-aayos ng mga jet para sa mayayaman at makapangyarihan, tahimik ding nangangalap si Roberto Aquino ng gasolina upang pabagsakin ang isang bulok na sistema. Akala ni Richard Hastings ay tinanggal niya ang isang hamak na mekaniko. Ang hindi niya alam, ang kanyang ginising ay isang henyo, isang inhinyerong ginawang armas ang 5 taong pananahimik upang buwagin ang isang imperyo. 6 na buwan makalipas, ang headquarters ng Soriano Aerospace ay tila ibang kumpanya na. Ang dati puro puti at lalaking mga executive ay napalitan ng isang team na tunay na sumasalamin sa pagkakaibang ipinangako ni Evelyn Soriano. At sa pinakasentro ng bagong panahon na ito ay si Roberto Aquino. Hindi na ang lalaking may lumat-kupas na toolbox, kundi ang Director of Technological Innovation. Pinamumunuan ang mismong dibisyong lumikha ng revolusyonaryong G7 system. Ang hindi malilimutang shareholders meeting na naganap ilang buwan ang nakaraan ay naging alamat sa corporate America. Sa tabi ni Dr. Vanessa Chun, ipinakita ni Evelyn ang hindi matatawarang ebidensya ng malawakang diskriminasyon at pagnanakaw ng intellectual property. Ngunit ang hindi makakalimutang sandali ay dumating nang i-play ang isang audio recording ni Hastings sa isang punong-punong auditorium. Kailangan nating tanggalin ang mayabang na mekanikong yan, ang kinin ang credit sa sistema, burahin ang pangalan niya. Sino bang maniniwalang isang babae mula sa labas ng syudad ang gumawa ng ganitong kahusay na imbensyon? Ang mga kliyente natin sa atin nagtitiwala, hindi sa mga tulad nila. Tumahimik ang silid, sumunod ang lumalakas na sigaw ng pagkagalit. Sa araw ring iyon, bumagsak ng 18% ang stock ng kumpanya, ngunit ang sumunod ay mas nakakagulat pa. Pwede naman akong magsampa ng kaso, sabi ni Roberto sa kanyang unang panayam sa Aviation Technology Weekly. Pero hindi lang si Richard Hastings ang problema, mas malalim ang ugat nito. Sa halip na personal na gantihan, iminungkahi ni Roberto kasama ang buong suporta ni Evelyn ang isang makasaysayang hakbang, isang company-wide initiative upang kilalanin at bigyang kabayaran ang mga empleyadong ninakawan ng kredito sa kanilang mga imbensyon sa nakalipas na dekada. Bukod pa rito, itinatag ang isang bagong innovation fund para suportahan ang mga inventor mula sa mga komunidad na palaging naiiwan. Ang naging kapalaran ni Hastings ay mabilis. Ilang kaso ang isinampa. Inalisan siya ng lisensya bilang inhinyero. Ang pangalan niya ay naging babala sa industriya.
Ang lalaking minsang tumatawa kay Roberto, ngayon hindi na makahanap ng kahit second-rate na consulting job. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, sabi ni Roberto kay Evelyn sa pagbubukas ng Soriano Aerospace Community Technology Development Center. Tungkol ito sa hustisya at pagkilala. Ang sentro ay itinayo sa mismong komunidad kung saan lumaki si Roberto. Nag-aalok ito ng advanced technical training sa kabataang matagal ng pinagkaitan ng pagkakataon. Sa ilalim ng kanyang mentoring, 3 sa mga unang estudyante ay nakapag-produce na agad ng patent-worthy inventions. Alam mo kung anong nakakatawa, biro ni Evelyn habang pinapanood ang mga kabataang gumagawa ng prototype. Kung pinagsaluhan lang ni Hastings ang kredito, baka siya pa rin ang direktor ngayon. Ang kasakiman ay nakabulag sa kanya, sagot ni Roberto, lalo na sa potensyal ng ibang tao. Pagkatapos ng 3 buwan, dumating ang isang alok na wala ni isa mang nakaasa, hindi para sa promosyon, kundi isang business partnership. Akala ko nasiraan siya ng bait, biro ni Roberto sa panayam sa Good Morning America. Akala ng iba alok ng kasal, pero hindi, alok ng merger ng mga kumpanya. Ang maliit na engineering startup na tahimik niyang pinatakbo mula sa kanyang garahe sa loob ng 5 taon ay naging bahagi na ngayon ng Soriano Aerospace at kinatawan ng 30% ng kabuuang halaga ng kumpanya. Ang mga executive na dati tumatawa sa kanya sa airstrip hindi na natatawa ngayon. Ang ilan ay nag-resign, hindi matanggap ang bagong pamumuno. Ang iba'y napilitang matutong ang talino ay hindi nasusukat sa kulay ng balat. Sa unang anibersaryo ng insidenteng nagbago sa lahat, nag-host si Evelyn ng isang landmark event. Lahat ng staff ay naroon para sa unveiling ng bagong propulsion system mula sa team ni Roberto, isang teknolohiya na inaasahang magbabawas ng fuel consumption sa mga commercial aircraft ng 40%. Isang taon na ang nakaraan, panimula ni Evelyn sa entablado. Nakita ng marami sa inyo ang isang lalaking nilait habang siya'y nagliligtas ng buhay. Ngayon, siya na ang nagliligtas ng ating industriya, ng ating kalikasan at pinakamahalaga ng mga pangarap na tinangkang patayin ng diskriminasyon. Pinagmasdan ni Roberto ang mga tao. Ang ilan sa pumapalakpak ay minsang tumingin sa kanya ng mapanghusga. Hindi niya inangkin ang palakpak bilang karangalan. Alam niyang ang iba'y pumalakpak dahil sa takot o hiya. Pero ang mga batang inhinyero mula sa iba't ibang lahi na ngayon ay nasa mga posisyong dati imposible. Para sa kanila, lahat ng sakit ay naging makabuluhan. Sa unahang hanay, isang mukha ang nangingibabaw, ang kanyang ina, si Gingeno Aquino, 72 taong gulang na naglinis ng sahig ng opisina buong buhay upang makapasok sa kolehiyo ang kanyang anak. Luha ang pinanood niya habang nakatayo sa entablado si Roberto. Ang tunay na pagbabago, sabi ni Roberto sa kanyang closing speech, ay hindi dumarating kapag ang mga tulad ko ay nakakapasok at nagtatagumpay. Dumarating ito kapag iniiwan nating bukas ang mga pinto upang wala nang kailangang lumaban ng parehong laban. Ang hustisya ay hindi lang personal, ito ay estruktural. Ang kwento ng mekanikong naging co-owner ay hindi lang nagbago sa isang kumpanya. Nagsimula ito ng sunog sa buong industriya. Maraming kumpanya ang sumunod. Ang ilan dahil sa pressure, ang iba dahil nakita nila ang kahusayan ng Soriano Aerospace nang itigil nitong ituring ang diversity bilang slogan at simulang ituring ito bilang prinsipyo. Hindi nabura ang mga peklat ng pagkiling sa buong buhay ni Roberto, pero ginamit niya ang sakit bilang gasolina ng pag-asa. At sa pamamagitan nito, nakagawa siya ng bagay na mas makapangyarihan pa sa anumang jet engine
Naitayo niya ang pag-asa habang pinagmamasdan ni Roberto ang mga estudyante sa kanyang community center. Napagtanto niya na ang kanyang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang titulo sa kanyang opisina o ang yaman na kanyang nakamit, kundi ang liwanag sa mga mata ng kabataan. Mga matang puno ng kumpiyansa, hindi tinabunan ng takot at pagdududa na minsang pasan niya noon. Ang kanyang tagumpay ay hindi para sa sarili lamang, ito ay tagumpay ng lahat. Dahil ang pinakamakapangyarihang sagot sa kawalang katarungan ay hindi lang personal na pag-angat. Ito ay ang pagtatayo ng isang malinaw at bukas na daan para sa iba. Walang patibong o hadlang na muntik nang sumira sa kanyang sariling mga pangarap. Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyong puso, kung naniniwala kang ang hustisya ay may saysay lamang kapag ito'y nagtataas ng marami, hindi lang isa, mag-subscribe ka ngayon sa aming channel. Dito, ibinabahagi namin ang mga tunay na kwento na nagpapatunay sa isang mahalagang bagay. Ang tunay na dignidad ay hindi lang mula sa pag-akyat sa matataas na pader. Ito ay nagmumula sa pagbuwag sa mga pader na iyon. Para ang susunod na henerasyon ay hindi na kailangang umakyat, kundi makapagtayo sa pantay na lupa.